Yun guys, may bago tayong kit. Starter Pack MA Power Spec Blast Arrow. So, naka-torque tune to na yan guys. So, magandang upgrade to guys. Pero, hindi ko yan i-build guys. Yung i-build natin is itong Tamiya Festajon na MA din. So, ang plano ko is kakatayan lang natin ng parts to at ililipat natin dito kasi matagal ko nang gustong i-upgrade to guys, kaso based sa experience ko doon sa mga previous natin na setup, parang medyo mapapamahal tayo ng konti kapag uulitin natin yung ganong build. So I decided to buy na lang this starter pack at saka kakatayan na lang natin mga guys, no? Kasi mas parang feel ko mas mapapamura tayo dito. At saka may bonus din kapag na-build na to, may extra kotse pa ako, no? So, pwedeng gamitin na, magagamit din in the future. So, yun. Ita-timelapse ko na lang yung full build, no? In 3, 2, 1.
At yun na nga guys, no? Tapos ko nang ma-set up ang aking Festajon MA chassis. So, proceed na tayo sa kanyang in-depth review. So, yun nga guys, start tayo dito sa wheels. So, yung sa wheels niya is yung stock pa rin ng Festajon. Medium yan guys. And yung kanyang tire naman, yung goma niya, yung stock niya na hard yellow tires. Ngayon ay pamunta naman tayo sa kanyang front setup guys. So, gaya ng ating mga previous kits, yun pa rin yung ginamit natin, yung wide na multi-roller. Kasama to doon sa kanyang ating biniling starter pack. Guys, eto nga pala yan guys, yung starter pack na binili natin. Diyan natin kinuha yung ating front FRP guys. So, gaya ng ating mga previous kits, ganun pa din. May 12mm pa din tayo dyan na long screw. Tagusan yan guys. Tagusan yan dito sa ilalim ng ating front underguard. So, isa din sa rason guys yung bakit binili ko yung starter pack is kasi maganda yung kanyang underguard. Black kasi guys at saka yung brake set niya sa likod, black. So, sa pagkakaalam ko, hindi kayo makakabili ng black na underguard at saka black na ER brake set. Makakabili lang kayo niyan, makakakuha kayo niyan if naka-starter pack kayo guys. So, kaya I decided to go for starter pack talaga guys para ma-achieve ko yung black underguard at saka yung black brake set natin. Para naman sa ating roller setup guys. So, ganun pa din. Gumamit pa din ako ng 25mm long screw. So, may washer dyan sa ilalim. For protection yan. Dito din, before sa ating roller bushing, may washer din tayo dyan. Then, 6.7mm na aluminum spacer. And then, yung stock na 13mm galing sa aking MA chassis. Ganun yung setup ko pa din guys, no? Then, the nut, washer, and then ball cap. So, option yan. Option dito is DPR din, no? Kung gusto nyo, pero sa akin, ito lang muna kasi ito lang yung meron ako ngayon. So, goods din naman yan sa performance tong mga previous kits ko guys. So, proceed tayo sa aking rear setup guys. So, simple lang yung aking rear setup guys. So, let's start dito sa ilalim sa aking brake set. So, napansin nyo guys na, so yung aking brake set guys is ganito lang yung setup ko guys. Nirekta ko na lang siya doon sa chassis mismo. So, nilagyan ko lang ng dalawang 3mm na plastic spacer. Nakasali na yan doon sa air brake set na yan. At saka, yung screw ko dito is, I guess, 15 ata guys. 15mm dito, no? Yan. Papunta dyan. 15mm yan guys. So, nirekta ko siya dito sa chassis na mismo guys, no? So, hindi ko na nilagay yung parang arm niya dito, no? Gaya nung sa, pakita ko guys, gaya dito guys, no? Hindi ko na yan ginamit guys, no? Kasi nga, yung logic ko is, kasi yung MA kasi guys, medyo mabigat na. Pinakamabigat na chassis to. So, bawas na lang tayo ng, sa ibang parts, no? Doon tayo babawi sa pagpapagaan. So, direkta ko na siya guys dito. So, ang problema lang nito guys is medyo late yung brakes niya guys. Late brake setup to guys kasi yung sa braking system kasi guys nila, sa mga setups, the more na medyo pasok yung brake mo sa chassis, within the chassis, kapag medyo pasok yan, it means na mas late yung kagat niya pagdating sa mga slopes at sa mga ramps. Kapag medyo lalabas yan, or long tail yung tinatawag nila, for example, ganitong klaseng FRP, yan, yung mahahaba, no? So, mas maaga yung kagat ng brakes pagdating sa mga slopes. So, sige lang, test muna natin yung ganitong setup na yung late brakes kasi naka-torque tune lang naman to guys. So, hindi naman masyadong malakas yung ating motor, no? So, ito yung ginawa ko guys, no? Tsaka nagsisilbing underguard na din itong brakes na to guys. Dito guys, no? Yan. And dito naman guys, nilagyan ko ng popsicle for added strength, no, sa ating chassis. Syempre, ito yung bumabangga, diba? So, kailangan sturdy yan lagi, no? Yan. Tsaka, ito rin yung ginamit ko para mas magaan din, guys.
So yung dito naman guys sa roller setup ko guys, dun sa mga previous setup ko sa AR at saka FMA, gumamit ako ng 35. Dun sa FMA pala guys, naka 35mm yun. Yung sa AR naman, hindi naman yun siya 35mm, pero kasi ito yung sa AR. Yan. Magkabilaan yan, pero pag i-compare mo yan dun sa 35mm, halos 35mm din yung katapat niyan guys, no? So dito naman sa aking Vesta, ginawa ko is 30mm na lang muna guys, no? So subukan lang natin, baka kaya naman niya yung mga kayanin niya lang, hindi siya umembang, no? So 30 lang muna. So mamaya na tayo mag revise if talagang kailangan ng 35, kasi prone din sa baka mag-bend yung mga mahahabang screw, no? So try muna natin tong 30 guys, so baka okay naman. So yun pa din, may washer dyan, then washer din dyan. Before ito guys is 6.7mm aluminum spacer pa din yan. So washer dyan para maprotektahan natin yung mga FRP natin, no? And another washer in the nut and the ball cap, and 19mm na roller natin guys. So copy din yan, copy pa din to guys, no? So far so good yung mga copy parts natin guys, no? Goods na goods yan, highly recommended pa rin guys kahit copy. So dito naman sa aking damper system, so iniba ko ng konti guys, kasi yung nakita nyo kanina dun sa aking time-lapse video, gumamit ako ng FRP sides din, no? So yung kaso yung ganun pala guys is may mga setups pwede naman siya, kaso sumasabit yung damper natin dito sa cowl, kasi fully cowled to guys eh. So hinanapan ko na lang ng paraan. So ito yung nahanap ng paraan, so rekta na lang tayo dito guys, no? Nirekta ko na yan, agad-agad na yan. So ganun pa rin naman, tsaka medyo gagaan siya guys kasi wala na siyang side stay, diba? So damper na lang diretso. So magde-depend pa rin yung ating setup syempre sa kanyang performance. So feeling ko naman magiging goods din performance ito guys. So yun guys, may yan din yan sa ilalim, no? Yan, pakita ko na lang yung setup. 25mm na screw yan guys, and then dun sa ilalim yan may tayo dyan, washer, and then lock nut. No pala guys, spring washer, and then yung nut natin. Spring washer kasi yan, mahampas yan guys, baka katagalan lumuwag yung kung nut lang, so lagyan natin ng spring washer guys. So yan guys, no, yung ating external setup sa ating Vesta John. Sa loob naman guys, so kinuha ko lang yung torque tune na available dun sa ating starter kit, no? So at saka naka 351 pa din guys, galing dun sa stock ng ating Vesta John. So yan guys, no. So kung umabot kayo sa dulo ng aking video guys, maraming salamat sa inyo guys, no, suporta. So yan yung aking setup for now ng aking MA Vesta John guys. So sana may natutunan naman kayo guys sa aking ginawa, at may mapulot kayo guys. Baka may mga MA din kayo dyan na balak nyo i-setup, no. So thank you guys. So tara, patakboy natin.